Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 11:11, natigilan. Matapos kumpirmahin ang iniisip ni Chinkyo, ang galit ni Jingzi ay agad na napawi. Hindi siya maaaring maging immortal, kaya hindi siya maaaring mag-ahit ng kanyang ulo at pumili ng bago, tama ba? Sa oras na ito, medyo maswerte si Jingzi. Buti na lang at hindi siya nakainom ng Xiaoyao Double Decoction ngayon lang. Bagamat ang Xiaoyao Double Decoction ay hindi kasing epektibo ng kanyang Jujube Eating Pills, gaano man niya ito dagdagan, ang Double Decoction ay naglalaman ng ilang aphrodisiacs, tulad ng Viagra. Sobrang nakakahiya isipin pa lang. Pulang-pula ang mukha ni Chinkyo dahil nung yakapin siya ni Jingzi kanina lang ay sobrang lapit nilang dalawa. Kaya kahit na nagsasalita siya ngayon, ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa ibabang bahagi ng katawan ni Jingzi sinadya o hindi sinasadya, dahil hanggat nananatili ito sa ganoong estado, ibig sabihin ay gusto pa rin ni Jingzi, at hindi siya makalapit dahil ito ay masyadong mapanganib. At iba pa, pagkatapos niyang magsalita, nalaman din niyang sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Kasabay nito, iniisip niya sa kanyang puso, bakit siya kakaiba? Maaari kang bumangon kaagad kapag naisip mo ito, at maaari kang mahulog kaagad kapag gusto mong bumagsak. Oh, paano ko maiisip ang tungkol dito? Mabilis na umiling si Chinkyo, ang kanyang mukha ay sobrang pula na tila siya ay maaaring tumulo ng tubig, at siya ay nakaramdam ng sobrang hiya. Kaya mabilis siyang nagsalita para pagtakpan ang kahihiyan niya. Zir, mag-impake na tayo at umalis na tayo dali. Tumango si Jingzi, okay, third sister, pumunta tayo sa lungsod para bumili ng mga gamit at pagkatapos ay pumunta sa Qingyan Gate. Para saan ang bibilhin mo? Sabi ni Chinkyo na may maangas ng ngiti. Maliit ang ulo, sadya niyang tanong na seryoso ang mukha. Napakatagal nang nakatira ng ikatlong kapatid na babae sa Qingyanman. Ang Qingyanman ang pangalawang tahanan ng ikatlong kapatid na babae. Sa totoo lang, ang Qingyanman ay ang kasalukuyang tahanan ng pangatlong kapatid na babae. Bilang lalaki ng ikatlong kapatid na babae, ito ang unang pagkakataon na bumisita sa bahay. Natural, walang empty-handed, di ba? Matapos marinig ang sagot na ito, napakasarap ng pakiramdam ni Chinkyo kaya mahina niyang sinabi ang, at pagkatapos ay agad na lumapit kay Jingzi at naghanda na umalis. Sa oras na ito, ang tunog ng paglalakad ay biglang tumunog sa labas ng pinto. Napakaapura ng tunog, at dahil parehong master sina Jingzi at Chinkyo, natural na hindi makatakas sa kanilang pandinig ang tunog na ito. Kaya naman nagkatinginan silang dalawa na medyo nagulat. Gayunpaman, pagkatapos makipag-usap sa isa't isa, lumipad si Chinkyo sa kama, pagkatapos ay ibinaba ang kurtina sa tabi ng kama at nagtago sa loob. Sa oras na ito, ang tunog ng paglalakad ay nakarating na sa pintuan. Nang walang katok, diretsyong itinulak ang pinto. Bumungad sa pinto ang tindera na si Lin. Sumulyap siya sa loob at nakita si Jingzi na masunurang nakaupo sa hapagkainan. May nakatambak na buto ng manok sa mesa sa harapan niya, at gumaan agad ang pakiramdam niya. Shop Manager Lin, saan nagpunta si Mrs. Feng? Bakit hindi ka pa bumabalik? Kung hindi ka babalik, aalis ako. Unang sinabi ni Jingzi. Nang marinig ito ni Shopkeeper Lin, sinulyapan niya ito at napaisip, lahat tayo ay lalaki, sino ang hindi nakakaintindi? Paano ka nahuhumaling ngayon lang, at hindi mo alam kung ano ang gagawin? Bilang pinsan ni Mrs. Feng at bugaw ni Mrs. Feng, masyadong alam ng Shopkeeper Lin ang mga gawain ni Mrs. Feng at alam na alam niya ang alindog ni Mrs. Feng. Minsan, hindi niya makontrol ang kanyang pag-iisip. Gayunpaman, hindi siya nang ahas. Pakiramdam niya ay mas mahalaga ang ikalawang kalahati ng kanyang buhay kaysa sa ibabang bahagi ng katawan. Kaya naiingit pa rin siya kay Jingzi, dahil nagagawa niya ang mga bagay na gusto niyang gawin pero hindi niya magawa, at pakiramdam niya ay tiyak na hindi makakatanggi si Jingzi basta normal lang siyang tao, hindi siya makakatanggi. Ito talaga ang iniisip ni Shopkeeper Lin. Ang dahilan kung bakit ito sinabi ni Jingzi ay dahil lamang sa gusto niyang makita si Mrs. Feng sa lalong madaling panahon, kaya inaliw siya ng tindera na si Lin, guro, huwag kang mabalisa. Alam mo, ang restaurant na ito ay pag-aari ng aming Mrs. Feng. Karaniwan kaming nag-welcome at naghahatid ng mga bisita. Napakaraming bisita, at mas maraming kilalang bisita, kaya kailangan naming tanggapin sila ng mga babae. May paparating na pinarangalan na panauhin ngayon, at kakatanggap lang ni Mrs. Feng. Maaaring tumagal ng ilang oras. Bago pa siya makatapos, tumayo si Jingzi at nagpahayag. Nagpapakita ng ilang pagkainip, Tindero Lin, kung ganoon nga, aalis ako ngayon. Hindi ba't may mahalagang pag-usapan ng young master sa ating ginang? Nang lumabas si Mrs. Feng, idiniin niya sa tinderang si Lin na kung pagbalik niya at nalaman niyang wala na si Jingzi, alam ng Diyos kung paano siya papagalitin, kaya gustong patatagin ng tindahan Lin si Jingzi. Sinabi ni Jingzi, meron nga, pero hindi ba busy si Mrs. Feng ngayon? At saka, halos kumain na ako ngayon, kaya sa susunod na pagkakataon. Ang tindero na si Lin ay hindi nang ahas na pakawalan siya, tutal, si Jingzi ay hindi tubong gangnong, na nakakaalam kung babalik siya pagkatapos umalis. Sir, babalik na po sana agad ang asawa namin. Hindi po kami masyadong maaantala. Pagpasensyahan niyo na po. Ibibigay ko din po sa inyo ng walang bayad ang pambili niyo sa restaurant namin ngayon.
May kama din dito sa kwarto. Kung pagod kayo, please halika na, makapagpahinga ka muna. Habang sinasabi niya ito, tinuro ng tindera na si Lin ang kama. Kasunod ng kanyang linya ng paningin, natuklasan ng shopkeeper Lin na ang kurtina sa kama ay ibinaba sa isang punto. Napaisip siya na tila nakahiga na ang dalawa nang kumatok siya sa pinto, ngunit hindi pa nila ito nagagawa kung hindi, bakit ibinaba ang kurtina. Sa oras na ito, naiintindihan din niya kung bakit sinabi ni Jingzi na umalis. Dapat sinasadya niyang sabihin. Ang layunin ay hikayatin siyang bumalik kaagad. Kung tutusin, nagalit siya sa pang-aasar ni Mrs. Feng. Upang patatagin si Jingzi, kinuha niya sa kanyang sarili na talikuran ang utos. Hindi kulang sa pagkain si Jingzi, ngunit nang makita niyang tulala ang tindera na si Lin na nakatingin sa direksyon ng kama, nagising si Jingzi sa takot. Natakot siya na si Qingqiu ay matuklasan niya, kaya't nagmamadali siyang nagsabi, dahil ang tindero na si Lin ay tapat na bibigyan niya ako ng libreng order, kung gayon ay gagawin ko. Mas mabuting maging magalang kaysa sumunod. Maghintay pa. Lalong hinamak ni Jingzi ang alok na exemption ng shopkeeper Lin. Dahil mukhang prostitution, ang perang iniligtas niya. Hindi ang pakikiapid ni Jingzi kay Mrs. Feng, kundi ang pakikiapid ni Mrs. Feng sa kanya. Ngunit para sa kapakanan ng pangkalahatang sitwasyon, hayaan siyang maging exempted. Nang marinig ng shopkeeper Lin na mabilis na nagbago si Jingzi, natigilan siya saglit, at nakangiting sinabi, "Okay, hintayin natin na sabihin ito ng young master. Pwede na munang matulog at magpahinga si young master. Kung may kailangan ka, hahanapin mo ako sa ibaba. Andito ako sa pinto." Sa counter. Sa huling pangungusap, sadyang binigyang diin ng tindera na si Lin ang kanyang tono, para lamang bigyan ng babala si Jingzi na nakamasid siya mula sa pintuan at huwag isipin na palihim na umalis. Kabanata 1112 hindi nababasa. Matapos makita ang tindera na si Lin, naglakad si Jingzi sa kama. Sa oras na ito, tumalon si Qingqiu mula sa kama, ang kanyang magandang mukha ay pula, ang kanyang ulo ay nakayuko, hindi matapang na tumingin kay Jingzi. Agad na napukaw ang pagkamausisa ni Jingzi, "Ano ang problema, third sister? Bakit pulang-pula ang iyong mukha?" "Hindi, wala lang." Bumaba at bumaba ang ulo ni Qingqiu, at ang mukha nito ay halos nakadikit sa kanyang dibdib. Paano ito magmukhang-mukhang walang mali? Saglit na nag-isip si Jingzi at naramdaman niya na dapat nasa kama si Xuanji. Sa pag-iisip nito, hindi niya tatanungin si Qingqiu, ngunit tumalikod at naglakad patungo sa kama. Nang makita ito, mabilis siyang pinigilan ni Qingqiu at nag-aalalang sinabi, "Zir, ano ang ginagawa mo? Tingnan ko kung komportable ang kama na ito." "Ito ay hindi komportable sa lahat. Huwag tumingin." Qingqiu ang kanyang mukha ay kasing pula ng tumutulo na tubig, at hinailan niya si Jingzi, ang kanyang tono ay tila nagsusumamo, ngunit medyo matatag din. Habang tumanggi si Qingqiu na makita niya ito, mas gusto ni Jingzi na makita ito. "Third sister, titingnan ko lang." Hindi ka maaaring tumingin." Nagkatitigan silang dalawa sa isang pagkapatas. Sa huli, nagbago ang puso ni Jingzi at binuhat niya si Qingqiu. "Zir, ikaw, anong ginagawa mo?" Bulalas ni Qingqiu, medyo malakas ang boses niya. Ngunit hindi natakot si Jingzi, dahil narinig niya ang mga yabag ng tindera na si Lin na nakababa na, at ang pakpak na ito ay halatang love nest ni Mrs. Feng kung saan siya kadalasan ay nagsasaya. May mga bakanteng silid sa paligid, kaya walang makakarinig sa kanya. "Susubukan ko sa third sister para makita kung komportable ang kama na ito." Habang sinasabi niya iyon, binuksan ni Jingzi ang mga kurtina at nanlamig doon. Si Qingqiu, na hawak niya, ay tinakpan ang kanyang mga mata at ang kanyang ulo ay idiniin sa katawan ni Jingzi. Hindi ba ito masyadong kapana-panabik? Sa oras na ito, sa wakas ay alam na ni Jingzi kung bakit nahihiya at namumula si Qingqiu. Ito ay dahil ang mga bagay sa kama ay masyadong hindi naaangkop para sa mga bata. Mula sa labas, ang kama na ito ay hindi gaanong naiiba maliban na ito ay mas malaki kaysa sa isang ordinaryong kama. Sa kama, parehong pink ang mga kumot at sapin ng kama. Ang pinakakahanga-hangang bagay ay ang kubrekama nito, na gawa sa maliwanag na pulang sutla. Ang ganitong uri ng kapaligiran lamang ang gumagawa ng mga tao na puno ng interes. Mukhang marunong magsaya si Mrs. Feng. Gayunpaman, hindi ito sapat para mamula si Qingqiu. Ang matangkad na pulang sutla na kubrekama ay tumakip lamang sa kalahati ng kama. Walang kubrekama sa kabilang kalahati ng kama, ngunit mayroong laruan, oo, laruan. Napanood din ni Jingzi ang ilang period drama tungkol sa pakikipaglaban ni Jinpinger kay Zimonday Gonrin sa ibang mundo. Hindi kapani-paniwalang makita ni Jingzi ang lahat ng uri ng kakaibang, mga laruan, na gawa sa kahoy sa loob nito. Paano ito gamitin? Kaya naramdaman niyang peke iyon. Pagkatapos ng lahat, kapag gumagawa ng isang pelikula, maaari mong palakihin ng naaangkop. Pero ngayon, naglakbay siya sa mundong ito at nakita niya ang mga kakaibang bagay na una pa lang niyang nakita sa TV. Nakakalaglag pa nga, namangha. Mrs. Feng, okay lang. Tila sinabi ng lahat na ito ay talagang hindi madali. "Zir, huwag, itigil ang paghahanap.
Magiliw na sabi ni Chinkyo habang nakahiga sa katawan ni Jingzi. Ngumiti si Jingzi, third sister, ano ang nangyayari sa iyo? Mga ordinaryong produktong kahoy lang ang mga ito, ano ang dapat ikahiya? Walang sinabi si Chinkyo, iniisip na ordinaryo lang ang mga bagay na iyon. Bagamat inosente si Chinkyo, hindi na siya binibini. Naiintindihan na niya ang mga bagay sa pagitan ng mga lalaki at babae. Sinong maniniwala kung sasabihin nilang ordinaryong laruan lang? Hindi pa rin siya naniniwala. Nang makitang tahimik si Chinkyo, nagpa siya si Jingzi na asarin siya. Third sister, tingnan mo ito. Habang sinasabi niya ito, si Jingzi ay nagbubuntong hininga pa rin sa kanyang puso. Napakalakas din ni Mrs. Feng. Bagamat labis na nag-aatubili si Chinkyo, medyo na-curious pa rin siya. Sa ilang pagkakamali, lumingon siya at nakita si Jingzi. Nakita si Chinkyo. Sa pagbabalik tanaw, matiyagang nagpaliwanag si Jingzi, pang-apat na kapatid, tingnan mo, si Mrs. Feng ay isang patutot at nagpapatakbo ng napakalaking restaurant. Marahil ay madalas siyang nagpapalipas ng gabi sa restaurant na ito. Isipin mo ulit, itong restaurant na ito hindi lang tayo makakain, may indin sa tabi nito. Hindi maiiwasan na mag-inuman ng mga tao at magdudulot ng gulo sa gabi. Bilang isang babae, walang kapangyarihan si Mrs. Feng na magtali ng manok, kaya maaari lamang siyang gumawa ng patpat para ipagtanggol ang sarili. Ito ba ay makatwiran? Chinkyo. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Ayaw niyang magsalita, ngunit masyadong katawa-tawa ang paliwanag ni Jingzi. Hindi na siya makarinig, kaya sinabi niya, isang stick para sa pagtatanggol sa sarili. Humalaklak si Jingzi, ikatlong kapatid na babae, sino ang nagsabi na ang patpat ay maaari lamang hawakan ng kamay. Natural na alam ni Chinkyo ang sinasabi ni Jingzi. Nahihiya siya at nagalit, kaya bahagya niyang kinagat ang balikat ni Jingzi, ngunit kakaiba rin ito. Bagamat nakaramdam siya ng hiya, nakita ko rin na kawili-wili ang paliwanag ni Jingzi. Gusto kong makita kung gaano karaming kalokohan ang masasabi mo. Inaliw ni Chinkyo ang sarili sa kanyang puso, pagkatapos ay itinuro at nagtanong, okay, dahil sinabi mo iyan. Ay para sa pagtatanggol sa sarili, naniniwala ako sa iyo sa ngayon. Pagkatapos ay sabihin sa akin kung para saan ito. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit nagtanong si Chinkyo tungkol sa maikling stick na ito ay dahil bagamat kakaiba ang mga bagay na ito, malamang na mahulaan niya kung ano ang gamit ng mga ito sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang hitsura. Hindi naman siya tanga na akala niya ay pangdepensa sa sarili ang mahabang patpat, ngunit nagtataka pa rin siya sa kanyang puso na may nang-ahas. Gamitin ito. Gayunpaman, ito ay sapat na upang gamitin ito sa pagtugis ng bago. Pagkatapos ng lahat, ito ay kapanapanabik, ngunit ito ay kaya. Chinkyo talagang hindi alam ano ang layunin ng pagpunta dito, kaya ako nagtanong. Tumingin si Jingzi sa itinuturo ni Chinkyo. Noong una ay gusto niya itong abutin at kunin, ngunit bigla siyang may naisip at mabilis na binawi ang kanyang kamay bago niya ito hinawakan, nakakadiri. Ngunit ngumiti siya at sinabi, well, syempre para sa pagtatanggol sa sarili. Sandaling hindi nakaimik si Chinkyo. Kung maipapaliwanag na ang patpat na ngayon ay ginamit para sa pagtatanggol sa sarili kung tutusin, naroon iyon, at kung tatamaan mo ito, napakataas pa rin ng kabagsikan. Ngunit ang patpat na ito. Sinukat ito ni Chinkyo gamit ang kanyang mga mata. Ang maikling stick na ito ay maikli lamang, at wala itong gaanong laman. Paano niya ito magagamit para ipagtanggol ang sarili? Kabanata 1113 itapon mo lahat. Nang makita ang kawalang paniwala ni Chinkyo, medyo hindi nabigla si Jingzi at nagpaliwanag, ikatlong kapatid na babae, isa ka ring martial artist, bakit ganoon kababaw ang iyong kaalaman? Alam mo, ang mga martial arts practitioner ay gumagamit ng iba't ibang sandata, mula sa halberds at mahabang kutsilyo, pati na rin sa mga short dagger, maaari mong gamitin para sa mahabang kutsilyo. Pagtatanggol sa sarili, tama ba? Paliwanag ni Jingzi. Pwede bang pareho ito? Walang imak na sinabi ni Chinkyo, ang punyal ay isa ring uri ng espada. Bagamat ito ay mas maikli, ito ay lubhang matalim. At dahil mismo sa maiksi nitong haba, maaari itong maitago sa katawan ng hindi natutuklasan. Sa panahon ng kagipitan, ang isang punyal ay maaaring gamitin. Pagkatapos niyang magsalita, itinuro niya ang maikling patpat na ito ay hindi matalas, at hindi gaanong timbang. Paano mo maipagtatanggol ang iyong sarili dito? Mas mabuting gamitin ang iyong mga kamao upang ipagtanggol ang iyong sarili. Ano ang silbi nito? Hindi. Ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay at sinabing, dahil ang ruler ay maikli, 1 pulgada ang haba, huwag mong isipin na wala itong silbi dahil ito ay maikli. Dito natutulog si Mrs. Feng sa gabi. Kung may pumasok na may masamang intensyon, tiyak na huhuberin nila ang kanilang mga damit, di ba? Sa oras na ito, kinuha ni Mrs. Feng ang isang maikling kahoy at sinaksak ito. Sa puntong ito, ang kamay ni Jingzi ay patuloy na gumagala sa katawan ni Chinkyo, pababa mula sa kanyang likuran, at pagkatapos ay hinawakan ang pangunahing posisyon ni Chinkyo. Sinabi ni Chinkyo, at hinampas ang kamay ni Jingzi.
Ngumiti si Jingzi at hindi ito sineryoso, at nagpatuloy, kung susundutin mo lang ito ng ganito, gaano kalakas ang loob ng kontrabida na kumilos. Bagamat sinabi niyang siya ay isang kontrabida, alam ni Chinkyu na gumagamit lamang si Jingzi ng metapora. At alam na niya ngayon kung para saan ang maikling stick na ito. Paanong may gustong sandutin doon? Kahit na malinaw, hindi niya ito naiintindihan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi pa rin niya maiwasang magtanong sa mahinang boses, Zir. Hindi ba ito? Hindi komportable. Paano niya naisip ang gawin ito? Ngumiti si Jingzi, third sister, hindi mo naiintindihan. Sa mundong ito, anong uri ng mga tao ang wala? Dahil lang sa maraming tao na mahilig maglakad sa mga daluyan ng tubig, hindi mo may kakaila ang mga naglalakad sa tuyong kalsada, tama ba? Iyan ay lahat ng magagandang paraan. Si Jingzi ay nagsalita ng detalyado, ngunit nang makita niya si Chinkyu na nakasimangot at nag-iisip pa rin, si Jingzi ay sumandal sa kanyang tainga at sinabing may masamang ngiti, third sister, hindi mo maiisip na naglalakad sa tuyong kalsada na may ganoong pantasya. Masaya, oh, hindi. Mabilis na tumanggi si Chinkyu bago pa masabi ni Jingzi ang mga salita. Third sister, alam mo na ang sasabihin ko, kaya ayaw mo. Umiling si Chinkyu at mariing sinabi, kahit ano pa ang sabihin mo, ayaw ko pa rin. Walang pagpipilian si Jingzi kundi ilagay ang lahat ng iba pang mga laruan sa kama. Matapos itong ipaliwanag ng isang beses kahit na tumanggi si Chinkyu na makinig, ipinaliwanag pa rin ni Jingzi ang lahat ng may labis na interes. Sa huli, orihinal na gustong pumili ni Jingzi ng ilan para bawiin, ngunit itinapon ni Chinkyu ang lahat. Akala niya ay marumi ang mga ito at natakot naman ako sila ni Jingzi. Pinandilatan din siya nito at sinabi sa nakakatakot na paraan, sinasabi ko sa iyo, hindi mo maaaring tanggapin ang ganitong uri ng bagay. Huwag mo nang isipin ito. Kung maglakas loob kang kunin, naniniwala ka bang sasabihin ko sa iyo ang ika-4 na kapatid na babae at ang ika-7 kapatid na babae sa aking pagbabalik? Pagdating ko sa Jingzhou, sasabihin ko sa pangalawang kapatid na babae at sa ika-5 kapatid na babae na walang silbi na kunin mo ito. Matapos marinig ito, talagang natakot si Jingzi. After thinking about it, hindi naman niya talaga kailangan. Kung ang isang ordinaryong lalaki ay napakaraming babae, maaaring hindi kayanin ng kanyang katawan at kailangan niya ang tulong ng mga props na ito. Ngunit napakalakas niya na halos hindi makayanan ng kanyang mga babae. Saan niya ito mahahanap? Ano ang mga gamit ng props? Kaya ngumiti siya at sinabing, third sister, nagsasalita lang ako. Tsaka kung gusto ko talagang kunin, ibibigay ko sa iba. Tutal, hindi naman lahat ay kasing ganda ng katawan ko. Habang sinasabi niya iyon, si Jingzi, na nakahawak kay Chinkyu, ay tumuwid. Si Chinkyu, na naramdaman ang paggalaw, ay tila inisip muli ang kanyang lakas, ngunit dumura pa rin, hindi iyon gagana. Pinakamabuting itapon ang lahat ng mga bagay na ito, huwag hayaang makapinsala sa mga tao. Naisip ni Jingzi kay Chinkyu Guan masyado itong malawak. Paano mo malalaman kung ang mga bagay na ito ay nakakapinsala sa mga kababaihan o nakakatulong sa kanila? Matapos suriin ang mga tool sa pagtatanggol sa sarili ni Mrs. Feng, lumabas ang 2 tao sa silid. Gaya ng inaasahan ni Jingzi, bagamat ang ikalawang palapag ay isang pakpak, at ang kinaroroonan nila ay matatagpuan sa pinakaloob na silid, ito ay malamang na espesyal na ginawa para kay Mrs. Feng upang makipagtalik. Walang tao sa nakapalibot na mga silid, at ang buong koridor ay tila walang laman. Gayunpaman, dahil binabantayan ng tindera na silin ang pinto sa ibaba, ayaw ni Jingzi na makita niya sila ni Chinkyu na lumalabas na magkasama, kaya napag-usapan nilang dalawa ang pagtalon sa bintana. Dahil may min-ali sa likod ng Feng's restaurant, at may mga dumadaan sa eskinita sa mga oras na ito, hindi nagmamadaling tumalon ang dalawa. Sa oras na ito, sinabi ni Jingzi sa kanyang sarili, hindi ko alam kung anong uri ng natatanging panauhin ang dumating sa restaurant na ito ni Feng, at kailangan ni Mrs. Feng na lumabas para salubungin siya. At nagtagal ito. Kasinungalingan kaya ito. Sa puntong ito, buong tapang na sinuri ni Jingzi, mukhang napakahusay ng aking alindog. Si Mrs. Feng ay nakulong dito at hindi niya maalis ang kanyang sarili. Lumabas siya sa kadahilanang nakikipagpulong siya sa mga kilalang bisita, ngunit sa katunayan ay bumalik siya sa bahay ni Feng ng palihim. Ay pak ang iyong mga bag. Kalagkarin mo na lang ako palabas ng lungsod kapag bumalik ka. Well, hindi naman talaga siya imposibleng bumalik sa aking personal na alindog. Maraming ipinagmamalaki ang sarili, ngunit kung isa sa alang-alang ang katayuan ng pamilya Feng at ng pamilyang Lin sa Jiangling City, at bilang tagapamahala ng Feng Family Restaurant, natural na napakataas ng katayuan ni Mrs. Feng. Para sa kanya, paano magiging karapat-dapat sa kanyang pagbisita ang sinumang natatanging bisita? Mahaba. Kaya pagkatapos pag-aralan ito, si Jingzi mismo ang naniwala dito. Sa nakikitang pagmamalaki ni Jingzi, hindi na nakayanan ni Chinkyu. Binigyan niya ito ng mahinang sampal at sinabing, huwag kang masyadong sentimental. Talagang may mga kilalang bisita sa restaurant. Oh, as Mrs. Feng, sino sa Jiangling City ang naglakas loob na sabihin na siya ang kanyang natatanging panauhin? It's just a cover-up. Masyadong walang muwang si third sister. Makinig ka na lang sa mga ganyang salita.
Hindi ka makapaniwala. Si Jingzi ay lubos na ipaliwanag ito ng may kumpiyansa. Shu Taisho, sa tingin mo ba ay isa kang natatanging bisita ng Feng Family Restaurant? Bilang magulang na opisyal ng Jiangling City, talagang karapat-dapat si Shu Taisho na maging isang kilalang bisita ng Feng Family Restaurant. Gayunpaman, nang marinig ni Jingzi na darating si Shu Taisho, nanliit ang kanyang mga mata. Bumangon. Bagamat si Prefect Shu ay itinuturing na isang natatanging panauhin, dapat ay madalas siyang bumibisita sa restaurant ni Feng sa Jiangling. Kung lalabas si Mrs. Feng para tumanggap ng mga bisita ng napakatagal sa tuwing darating siya, may magagawa pa kaya siya? Iniisip ang hitsura ni na Prefect Shu at Feng Mubay, na hindi bababa sa 5 o 6 na puntos na magkatulad, nadama ni Jingzi na hindi simple ang mga bagay. Walang tao sa eskinita, tara na. Sa oras na ito, sinabi ni Chinkyu. Kabanata 1114 na nakasando sa bintana. Sa oras na ito, ang mga dumadaan sa eskinita ay nag-walk out na, at ang eskinita ay walang laman sa oras na ito. Hinayla ni Chinkyu ang natulala na si Jingzi at pinaalalahanan siya. Gayunpaman, walang intensyon si Jingzi na umalis sa oras na ito. Third ate, alis na tayo mamaya. Aalis mamaya. Kumunot ang noo ni Chinkyu, hindi ka ba natatakot na kung maghintay ka pa ng kaunti, babalik si Mrs. Feng? O gusto mo pa ba siyang makita? Sinabi ni Chinkyu kay Feng marami na siyang narinig tungkol sa reputasyon ni Madam, at hindi niya gusto ang ganoong slutty na babae. Bukod pa rito, ngayon lang niya naakit ang kanyang lalaki, na lalong nagpahirap kay Chinkyu, lalo na't napakaraming malalaswang bagay ang nakatago sa kanyang kama. Hindi man lang siya gustong banggitin ni Chinkyu ngayon, palaging nararamdaman na si Jing Ziliu ay siguradong may masamang intensyon dito. Ayaw man niya, kahit tignan niya lang si Mrs. Feng ay madudumi na siya. Kaya't nang marinig niyang ayaw umalis ni Jingzi, agad na bumaba ang mukha ni Chinkyu, na may nakasulat na, hindi ako masaya, sa kanyang mukha. Third sister, saan mo iniisip? Hindi kasing ganda ng pagtingin sa kanya ang hindi mabilang na beses sa baby ko. Nandito na ang baby ko, paano ko maiisip na makita siya ulit? Mayroong libu-libong mga salita na hindi kasing ganda ng kay Jingzi. Gumagana ang salitang, baby. Bagamat palaging hinihiling ni Chinkyu kay Jingzi na tawagan ang kanyang ikatlong kapatid, iyon ay dahil ayaw niyang malaman ng mga tagalabas ang kanilang relasyon. Ngunit sa pribado, o kapag sila ay nasa kama, baby, o, baby, Jingzi ay tinawag na siyang, MS, at iba pang pamilyar na pangalan. At sa tuwing tatawagan ito ni Jingzi, nanghihina ang puso at katawan ni Chinkyu. Kahit anong galit niya noon, hindi na siya magagalit kapag narinig niya ito. Ngunit sa oras na ito ay pareho. Kinagat ni Chinkyu ang kanyang mga labi at sinabing, dahil ayaw mo siyang makita, anong ginagawa mo dito? Matigas na sinabi ni Jingzi, ikatlong kapatid na babae, noong una kong nakita sina Feng Mubay at Prefect Shu sa Taohua Temple sa umaga, palagi kong nararamdaman na ang mga mukha ng dalawa ay halos magkapareho, lalo na ang kanilang mga tabas ng mukha, na parabang sila ay inukit mula sa parehong amag. Ganito ba ang pakiramdam ng ikatlong kapatid na babae? Pagkatapos marinig ito, tumanggo si Chinkyu, huwag mong sabihing ikaw at ako. Iisipin ng sinumang nakakilala sa kanila sa Jiangling City. May mga chismis noon na si Feng Mubay ay talagang si Gobernador Shu at Mrs. Feng. Ngunit ang mga chismis ay alingaw-ngaw lamang. Matapos marinig ang mga salita ni Chinkyu, mas naging interesado si Jingzi. Kung gayon, kailangan nating tingnan. Palagi kong nararamdaman na ang relasyon ni na Gobernador Shu at Mrs. Feng ay hindi pangkaraniwan. Tayo at palihim na makinig sa kanilang pinag-uusapan. O maaari tayong makarinig ng ilang mahahalagang impormasyon. Ang usaping ito ng pagkuha ng restaurant ay mayroon tayong ilang mga pahiwatig. Sa sinabi nito, hinawakan ni Jingzi ang kamay ni Chinkyu at umalis sa bintana, naghahanda na umakyat sa hagdanan sa kabilang panig. Medyo nagatubili si Chinkyu, Zir, okay lang ba ito? Kung may makatuklas nito, medyo nakakahiya. Hindi nahiya si Chinkyu na sabihin ito. Siya ay isang dissenting martial arts practitioner, at ang paghiga sa bintana ay hindi angkop. Medyo mahirap pa rin para sa kanya, lalo na sina Governor Shu at Mrs. Feng. Walang magandang impresyon si Chinkyu sa 2 taong ito. Nakakahiya kaya kung may nangyaring masama sa kanya. Sinabi ni Jingzi, ano ang mali? Anyway, alam ng langit at alam ng lupa, kaya alam mo at alam ko. Sa kasalukuyang kalagayan nating dalawa, hindi ka mag-aalala na matuklasan ka, di ba? Ang pagtingin kay Jingzi ay mukhang may kumpiyansa, habang si Chinkyu ay medyo hindi makapagsalita. Good guy, after practicing martial arts for so many years, ang martial arts na ipinagmamalaki niya ay ginagamit para sumando sa bintana. Ano ang dapat ipagmalaki? Ngunit hindi pa rin niya napigilan si Jingzi, kaya hinawakan niya ang kamay nito at tahimik na umakyat sa hagdan. Ang lokasyon kung saan matatagpuan ang 2 tao ay nasa ikalawang palapag. Mayroon ding ikatlo at ika-4 na palapag sa itaas. Lahat daw sila ay in. Nandoon sa second floor ang place of secret love ni Mrs. Feng kaya siguradong hindi pipiliin ng dalawa na magkita sa second floor. Kung sa ikatlo o ika-4 na palapag, hindi alam ni Jingzi, kaya isa-isa niyang iimbestigahan.
Gayunpaman, sa sandaling sinundan niya ang hagdan patungo sa ikatlong palapag, natuklasan niyang may malaking karatula na itinayo sa hagdanan na nagdudugtong sa ikatlo at ikaapat na palapag, na may apat na malalaking letre na maayos na nakasulat dito, bawal makapasok ang mga hindi awtorisadong tao. Karamihan sa mga tao ay tiyak na hindi aakyat kapag nakita nila ang karatulang ito, at ang karatula ay napakalaki na nakaharang ito sa higit sa kalahati ng mga hagdan, na ginagawang imposibleng umakyat. Gayunpaman, mukhang nasa sabik si Jingzi. Hindi ba malinaw na sinasabi ng sign na ito sa iba na walang silver 300 taels dito? 3 palapag lang yata ang sapat para sa Feng Family Restaurant. Para sa ikaapat na palapag, ito ay isang espesyal na lugar para sa pagtatalik ni Shu Taisho at Mrs. Feng. No wonder hindi sinabi ng waiter na ngayon lang nasa baba ang 4th floor. Para saan ito ginamit? Nang tanungin ko siya, ngumiti lang ang waiter at hindi nagpaliwanag. Napakalaking bagay. Hinayla ni Jingzi si Chinkyu lampas sa malaking karatula at dumiretso sa ikaapat na palapag. Sa ikaapat na palapag, tahimik pa rin ang koridor, kaya hindi nagtagal ay nakarinig si Jingzi ng mga yabag mula sa isang silid. Tapos nag-tiptoed siya doon. Bagamat nag-aatubili si Chinkyo, nakaakyat na siya, at hindi niya mapabayaan ang kanyang pagbabantay sa kritikal na sandali, kaya sumunod siya. Kakapit pa lang ng 2 tao sa pinto nang biglang may narinig na yabag mula sa hagdan na kakaakyat pa lang nila. Nagulat si Chinkyu at nagmamadaling tumingin kay Jingzi, na parang sinasabi, hindi ba sabi mo hindi mo mahawakan ang sinuman? Bakit may dumating pang isa? Medyo nagulat din si Jingzi. Akala niya noong una ay nasa itaas si Gobernador Shu at Mrs. Feng at walang nang ahas na umakyat muli. Nagpunta kaya ang tindera na si Lin sa pribadong silid sa ikalawang palapag at nalaman niyang wala na siya, kaya tumakbo siya sa itaas para hanapin siya. Ngunit hindi ito dapat mangyari. Gayunpaman, hindi niya pinahintulutan siyang mag-isip ng labis tungkol sa mga nangyayari. Direkta niyang hinayla si Chinkyu para buksan ang pinto sa tabi, pagkatapos ay nagtago, isinara ang pinto, at tumayo silang dalawa sa pintuan. Sa oras na ito, nagkaroon ng oras si Jingzi upang tingnan. Gaya ng inaasahan niya, walang laman ang katabing kwarto. Bagamat ang mga kasangkapan sa silid ay kapareho ng sa isang inn, ang mga mesa at upuan ay natatakpan na ng isang patong ng alikabok. Walang lilipat. Sa mga oras na ito, palapit ng palapit ang mga yabag, paakyat sa hagdan at pagkatapos ay naglalakad sa koridor. Nang dumaan ang figure sa pintuan ng pakpak ni Jingzi, kinakabahang hinawakan ni Chinkyu ang mga damit ni Jingzi. Tila ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng gayong palihim na bagay, kaya normal lang nakabahan. Tinapik siya ni Jingzi ng 2 beses, at medyo lumuwag ang tense na katawan ni Chinkyu. Sa oras na ito, tumunog ang katabi nitong pinto. WHO. Ako ito. Pagkatapos ng 2 simpleng pag-uusap, binuksan ang pinto sa susunod na pinto, at pagkatapos ay narinig ni Mrs. Feng ang isang, oops, na tunog, at pagkatapos ay muling isinara ang pinto. Naging interesado si Jingzi at lumipat mula sa pintuan patungo sa dingding sa tabi ng silid sa tabi, pagkatapos ay idinikit ang kanyang tenga upang makinig. Kabanata 1115 napakasakit na realisasyon. Anong ginagawa mo sa sobrang lakas? Tila masyadong balisa si Prefect Shu. Binuksan niya ang pinto at hinayla ng malakas si Mrs. Feng, dahilan para magreklamo si Mrs. Feng. Bakit late ka pumunta dito? Gayunpaman, hindi nagpaliwanag si Prefect Shu, ngunit direktang nagtanong. Sa pakikinig pa lang sa boses niya, masasabi mong hindi maganda ang mood niya. I was busy just now. Narinig kong sinabi ni Shopkeeper Lin na nandito ka kaya dali-dali akong nag-impake ng mga gamit ko at pumunta dito. Masyado ka pa bang mabagal? Ito ang boses ni Mrs. Feng, na abala sa pagpapaliwanag, ngunit halatang may bahid ng emosyon sa kanyang boses. Ilang pagkainip. Tila naramdaman na ang kanyang ugali ay walang kabuluhan, ang boses ni Prefect Shu ay naging mas matalas, busy. Anong pinagkakaabalahan mo? Ano pa ang pinagkakaabalahan mo? Ha! Let's settle the accounts, it's been more than 3 months. 2 months marami sa mga account for the month ang hindi na-reconcile, kaya ngayon lang ulit ako nag-calculate. Utut. Biglang tumaas ng decibel ang boses ni Prefect Shu, at nagalit siya, si Shopkeeper Lin ang may pananagutan sa pag-aayos ng mga account. Ano ang magagawa mo? Anong klaseng account ang magagawa mo? Sabihin mo, huwag mong isipin na wala akong alam sa mga pribadong bagay mo. Normally pumikit na lang ako, pero ngayong nandito na ako, wala ka pa rin bang lakas ng loob na istorbohin ako? Haha, babae ako, hindi ba madali para sa iyo na gawin ang isang bagay sa akin? Pagkasabi nito, tumahimik ang kabilang panig. Tanging ang mabibigat na paghinga ni Prefect Shu ang maririnig. Alam ni Jingzi na ito ang kalmado bago ang bagyo, at magsisimula na ang palabas, kaya hindi niya ito makaligtaan. Matapos makinig sa kanya saglit, halos natukoy niya ang lokasyon ng 2 tao sa tabi ng pinto, kaya hinayla niya si Chinkyu sa pinakasulok ng silid, dahil ang lokasyong ito ang pinakamalayo at malayo sa kanila, kaya mahirap mahanap. Kaya't iniunat niya ang kanyang kamay at naghukay ng maliit na butas sa papel na bintana, at tumagilid para tingnan. Nagkataon na nakita niya ang panoramic view ng katabing pinto. Mabilis niyang iminuwestre si Chinkyu, sinabihan itong subukan ito.
Gayunpaman, simpleng umiling si Chinkyo. Hindi niya matanggap na nakasandal sa bintana, at sumilip. Huminto si Jingzi sa pagsisikap na hikayatin siya at tanging ang kanyang sarili lang ang makakapagpahalaga nito. Pagkatapos, ang bagyo ay tumama. Sa mabigat na paghinga, tinitigan ni Prefect Shu si Mrs. Feng, ang kanyang mga mata ay namumula, na para bang gusto niya itong kainin. Para naman kay Mrs. Feng, nagpalit na siya ng matingkad na pulang sutla na damit na suot niya noon, at sa halip ay nagsuot ng konserbatibong itim na gown. Itinali niya ang mga butones at tinakpan ang kanyang figure. Sa oras na ito, biglang kumilos si Prefect Shu at hinawakan sa kwelyo ang gown ni Mrs. Feng. Anong ginagawa mo? Nagulat si Mrs. Feng. Malinaw na hindi niya inaasahan na si Prefect Shu ay biglang magiging baliw at malapit na siyang lumapit para pigilan siya. Pero mabagal pa rin siya. Matapos hawakan ni Shu Taisho ang kanyang kwelyo, nagsimula siyang magpuwersa. Hindi makapal ang gown ni Mrs. Feng. Bilang karagdagan, ginamit ni Shu Taisho ang lahat ng kanyang lakas, kaya't nakarinig lamang siya ng tunog ng play, at hindi makapal ang gown ni Mrs. Feng. Napunit ang gown. Sa ilalim, nakasuot pa rin siya ng puting tube top. Si Shu Taisho ay namumula na ang mata. Malakas niyang hinayla at tuluyang natanggal ang gown. Naiwan si Mrs. Feng na may lamang manipis na tube top sa kanyang itaas na katawan, na hindi kayang takpan ang kanyang ipinagmamalaki na figure. Kaya inabot niya ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagtago si Mrs. Feng, at itinuwid pa ang kanyang katawan pasulong, na para mas madali siyang mahuli ni Prefect Shu. Hindi tinanggihan ni Prefect Shu ang sinumang dumating, hinawakan lang niya ang tube top at hinayla ito. Sa pagtingin sa gayong erotiko at kapana-panabik na eksena, hindi napigilan ni Jingzi na lunukan ang kanyang laway. Si Chinkyu ay hindi sumilip tulad ni Jingzi, kaya lahat ng atensyon niya ay nakatuon kay Jingzi, at lahat ng galaw ni Jingzi ay nahulog sa kanyang mga mata. Nang makita ang tingin ni Jingzi, hindi mapigilan ni Chinkyo na kurutin siya. Lumingon si Jingzi, sa pag-aakalang gusto rin itong makita ni Chinkyo, kaya mabilis niyang binigay ang kanyang upuan sa kanya. Sa panahong ito, hindi umimik ang kapitbahay, at nakakarinig lamang ng ilang tunog ng pagpunit. Kasabay ng parang baboy na hitsura ni Jingzi, talagang curious si Chinkyo sa nangyari sa katabi. Gayunpaman, dapat itong isang bagay na hindi naaangkop para sa mga bata. Kaya, saan ito mapapanood ni Chinkyo? Lumiko muli ang iyong ulo sa gilid. Kung hindi mo tingnan, hayaan mo akong tingnan ito. Kaya, si Jingzi ay tumagilid muli ng buong dedikasyon. Si Mrs. Nakatayo roon si Feng na hubad ang itaas na katawan, malamig ang ekspresyon. Shu Wenchang, napakahusay mo, ipagpatuloy mo itong punitin. Sinusuot ko pa rin ang aking pantalon, at kung pupunitin mo ang mga ito sa isang piraso at punitin ako, ikaw ay magiging maharlika at masiyahan, tama. Halos umungol si Mrs. Feng. Nang marinig ito ni Chinkyo, sa wakas ay nalaman na niya ang nangyari sa tabi. Ito ay walang iba kundi ang pagpunit ni Gobernador Shu sa kamiseta ni Mrs. Feng. Sa oras na ito, si Jingzi ay nakatingin pa rin dito ng may kagalakan, habang si Chinkyo ay sumulyap sa kanyang bibig at nag-iisip, ganoon ba kaganda ito? Meron siya, ganun din ako. Iniisip ni Chinkyo ang kanyang dibdib. Gayunpaman, tila mas maliit ito sa kanya. Muling naisip ni Chinkyo ang figure ni Mrs. Feng, at agad na naging matamlay. Mabuti na lang at nakatutok ang atensyon ni Jingzi sa katabi at hindi niya napansin ang mga pagbabago nito. Sa katabi, matapos marinig ang dagandong ni Mrs. Feng, si Prefect Shu ay hindi lamang nagpakita ng anumang senyales ng pagsisisi, ngunit sa halip ay umungol ng galit. Sa tingin mo ba ay hindi ako maglalakas loob na paghiwalayin ito? Habang nagsasalita siya, humakbang pasulong si Prefect Shu. Gutom na ang malalaking kamay niya na tila pupunitin niya ang natitirang pantalon ni Mrs. Feng sa susunod na sandali. Kung gusto mong punitin, dali-dali mong punitin. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Noong bata pa si Jingzi ay nanunood ng TV, ang pinakaayaw niya ay ang kontrabida ay masyadong nagsasalita bago gumawa ng masama. Sinabi mong may magagawa sa ilang minuto, ngunit bakit napakaraming foreshadow ang ginawa mo? Nang maglaon, nang lumaki siya, napagtanto niya na hindi ang mga kontrabida ang masyadong nagsasalita, ngunit ang direktor ang humiling sa kanila na mag-usap ng labis. Kahit na hindi sila gaanong nag-usap, hindi magagawa ang mga bagay na iyon, at kahit natapos na, hindi sila may broadcast sa TV. Napakasakit na realisasyon. Nang inaabangan ito ni Jingzi, nagsalita si Mrs. Feng, napakaringgal ni Prefect Shu. Pero ito ang Feng Family Restaurant, ang Feng Family Restaurant ko. Natatakot ka ba na kapag sumigaw ako, susugod ang tinderang si Lin at ang waiter? Ipaalam sa lahat ang tunay mong mukha, Prefect Shu. Ito ay isang pagbabanta, at nang sabihin niya ito, nag-cross arm si Mrs. Feng at malamig na tumingin hindi alintana ni Jingzi kung gaano kalamag ang kanyang tono, ngunit nakakalungkot na kapag niyakap siya ng magkabilang kamay, niyakap din niya ang magandang tanawin ng tagsibol. Sayang naman. Nang marinig ito ni Prefect Shu, hindi siya natakot. Sa halip, nagpakita siya ng ilang desperadong kalungkutan, at pagkatapos ay naging hysterical. Ang iyong Feng Family Restaurant. Ngumisi si Prefect Shu, nakalimutan mo na ba kung paano mo binuksan ang restaurant na ito noong una?
Malamig na tiningnan siya ni Mrs. Feng at hindi sumagot. Kabanata 1116 ang pag-ibig ay nagsilang ng puot. Nang marinig ang boses na ito, natarante sina Prefect Shu at Mrs. Feng. Gayunpaman, iba ang kanilang kaisipan. Alam ni Prefect Shu ang pagkakakilanlan ni Jingzi. Ang biglaang pagsulpot ni Jingzi kay Jiangling ay sapat na para sumakit ang ulo niya, lalo na't narinig niya ang mga masasamang sinabi niya tungkol kay Jingzi sa Taohua Temple ngayon. Nag-aalala si Prefect Shu sa bagay na ito, kung hindi ka pupunta sa Feng's restaurant ng masama ang pakiramdam. At ngayon, nasa tabi na si Jingzi. Kailan siya dumating? Ilang salita na ba ang narinig niya? Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng pagkahilo si Prefect Shu. Para naman kay Mrs. Feng, natural niyang nakilala ang boses ni Jingzi. Hindi mo ba siya hiniling na maghintay sa pakpak? Bakit ka ba naiinis kaya tumakbo ka paakyat? Mukhang may pakialam talaga ito sa kanya. Marahil ay nakita niyang hindi na siya babalik ng ganoon katagal, nag-aalala siyang may mangyari sa kanya, kaya hinanap niya ito. Ang galing! Bagamat siya ay natakot, si Mrs. Feng ay nakaramdam pa rin ng katema sa kanyang puso. At the same time, sinisisi ko sa puso ko, paano nagawa ng tindera na si Lin. Ngunit hindi ngayon ang oras para sisihin ang sinuman. Kasalukuyan niyang iniisip kung paano ipapaliwanag kay Prefect Shu. Sa oras na ito, itinulak ang pinto at pumasok si Jingzi. Magulo pa rin sina Prefect Shu at Mrs. Feng. Nakakot lang sila, pero medyo awkward sila dahil sa sobrang pagmamadali. Hindi mo inaasahan na ako yun, di ba? Sabi ni Jingzi na may nakaka-relax na ngiti. Ibang-iba ang mga ngiti sa kanilang mga mata. Sira na. Mukhang handa na siyang dumating. Kung ano ang sinabi niya at kung ano ang nangyari ay nakita niya. Kung gusto niyang itago ang sikreto, maaari lang niya itong patayin. Pero kaya ba niya itong patayin? Medyo walang magawa si Gobernador Shu, dahil alam niyang alam ni Jingzi ang martial arts, at hindi naman ito masama. Kung hindi, paano niya masasaktan si Lin Qingshan, at paano niya mapapanalo ang pinuno ng martial arts? Dahil hindi mo siya maaaring patayin, maaari mo lamang makinig sa kanyang awa. Sa katunayan, gustong magtanong ni Prefect Shu. Ang boses na nagmumula sa katabing pinto kanina ay halatang babae, at tiyak na hindi yun si Jingzi. Pero ngayong para na siyang karne sa chopping board, paano pa siya magkakaroon ng qualifications para magtanong? Para naman kay Mrs. Feng, naramdaman niya na ang dahilan kung bakit napaka-relax ni Jingzi ay dahil hindi pa rin niya alam ang pagkakakilanlan ni Prefect Shu. Gayunpaman, hinangaan siya ni Mrs. Feng sa pagiging kalmado sa ganoong sitwasyon. Gayunpaman, nagpasya siyang paalalahanan siya na hindi niya maaaring masaktan si Prefect Shu nang hindi niya nalalaman. Kaya't sinabi niya, Guro, ito si Ji Shu, ang gobernador ng Jiangling. Napabuntong hininga si Prefect Shu sa kanyang puso. Akala niya ay hindi kilala ni Mrs. Feng si Jingzi, at natatakot na marinig ni Jingzi ang kanilang mga sekreto at chismis, kaya sinasadya niyang gusto ko siyang takutin sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng kanyang pagkatao. Ngunit, paano matatakot ang isang tao? Prefect Shu, ayaw mo bang ipakilala ako? Sa pagtingin sa madamdamin at madamdaming mata ni Mrs. Feng, hindi na kayanan ni Jingzi, kaya nagpasya siyang ihayag ang kanyang pagkakakilanlan ng mabilis. Kung tutusin, hindi niya kayang tiisin ang pagmamahal ni Mrs. Nagulat si Mrs. Feng. Paano siya mananatiling kalmado pagkatapos malaman ang pagkakakilanlan ni Prefect Shu? Sumunod, may mas nakakagulat na nangyari sa kanya. Pakinggan lang ang sinabi ni Shu Taisho, ito si President Jing mula sa The Newspaper Company sa Jingzhou. Presidente Jing. Natarante si Mrs. Feng. Hindi ba ito ang young master na sumama sa kanya? Kailan ka naging Presidente Jing? Siya nga pala, hindi ba si President Jing Jingzi, ang nanakit sa kanyang pamangkin na si Lin Qingshan at sa wakas ay pumatay sa kanyang pamangkin? Ikaw ba si Jingzi? Sa oras na ito, medyo pangit ang mukha ni Mrs. Feng. Gangarantsahan ito. Tapos pumunta ka sa Feng's restaurant. Naantig si Mrs. Feng sa unang pagkakataon sa maraming taon, kaya pagkatapos malaman ang pagkakakilanlan ni Jingzi, bigla siyang nagising. Pumunta siya dito para sa kanya. O para sa iba pa. Ngunit nasa tabi niya si Gobernador Shu, at talagang hindi niya may tanong. Sa oras na ito, idinagdag ni Jingzi para sa kanya, Mrs. Feng, pumunta ako sa Feng's restaurant para pag-usapan ang ilang negosyo sa iyo, dahil gusto kong bilhin itong Feng's restaurant. Para lang. Bumili ng restaurant. Oo, para lang bumili ng restaurant. Kung sasabihin natin, noong una niyang nakita si Mrs. Feng sa private room sa ibaba, medyo nabighani siya sa pagiging coquettish nito, pero ngayon, tingnan mo ulit. Sa pagtingin kay Mrs. Feng, nadumihan lang si Jingzi nang maisip niya ang pagkakabit niya kay Prefect Shu. Oo, iyon ang sinabi ni Qingqiu, madumi. Kahit na iniisip niya ang tungkol sa kanya, nakaramdam si Jingzi ng marumi. Sa makatuwid, kinailangan ni Jingzi na linawin ang bagay ng mabilis at huwag na siyang magkaroon ng anumang maling ideya tungkol sa kanya. Para lang bumili ng restaurant, para lang bumili ng restaurant. Si Mrs. Feng ay para siyang baliw. Patuloy niyang binibigkas ang pangungusap na ito at muling umupo sa kama. Ang kanyang mga kamay ay bumaba ng mahina. Ang kanyang gown ay pinunit ni Prefect Shu.
Kanina lang ay nakahawak siya sa kanyang mga kamay para bahagya pang takpan ang kanyang katawan. Ngunit ngayon, hinahayaan niyang malantad sa hangin ang malaking bahagi ng balat niya, malungkot ang ekspresyon nito. Alam na alam ni Jingzi ang kanyang nararamdaman, ngunit ayaw niyang maunawaan. Siya ay mali sa simula, ito ay walang kinalaman sa kanya, at siya ay nilinlang ng maraming mga kabataang lalaki sa mga nakaraang taon, kaya ang pakikipagkita sa kanya ay maituturing lamang bilang kanyang kabayaran. Ang ganitong mga tao ay hindi karapat-dapat sa awa. Gustong bilhin ni President Jing itong Feng Family Restaurant. Bagamat alam ni Jingzi na si Mrs. Feng ay nasa estado ng kawalan ng pag-asa, si Prefect Shu ay hindi. Gayunpaman, wala siyang oras upang malaman sa ganoong kaikling panahon. May hawak na siya ngayon sa mga kamay ni Jingzi. Nang marinig niyang gusto niyang bumili ng Feng's Restaurant, inikot niya ang kanyang mga mata at biglang may naisip. Oo, alam din ni Prefect Shu na pinaplano kong magbukas ng branch ng The Newspaper sa Jiangling, kaya kailangan ko ng space. At na-inlove ako sa Feng's Restaurant sa unang tingin, kaya nagpa siya akong bumili ng Feng's Restaurant. Restaurant sa bahay. Well, matapos kumpirmahin ang intensyon ni Jingzi, naramdaman ni Prefect Shu na oras na para gumawa ng ilang kondisyon. Huwag mo nang isipin, hindi ko ibebenta. Habang iniisip ni Prefect Shu kung paano itaas ang mga kondisyon, si Mrs. Feng, na kanina lang walang magawa, ay tila nabawi ang kanyang kaluluwa, tumayo mula sa kama at matigas na sinabi. Sumulyap si Jingzi kay Mrs. Feng at nakitang puno ng galit ang mga mata nito nang tumingin ito sa kanya. Matalas ang mga mata nito na gusto na siyang punatan ng buhay na nakakatakot. Mabuting tao, ito ay pag-ibig na nanganak sa puot. Ngunit ito ay mas mabuti. Ibinaba din ni Jingzi ang kanyang mukha at sinabi sa malalim na boses, Mrs. Feng, hindi mo na ako matutulungan ngayon. Hindi mo ba ako matutulungan? Alam mo na nasa kamay ko ang land deed ng Feng's Restaurant. Hanggat hindi ako pumapayag walang makakabili ng Feng Family Restaurant, at ikaw din. Pagkasabi noon, tumingin siya kay Jingzi at ngumisi, naku, muntik ko nang makalimutan, ikaw pala ang second grade President Jing. Paano ba naman? Hindi mo naman pwedeng hayaan na lang na bumili at magbenta ang iba ng puwersahan dahil lang sa opisyal ka ng korte, di ba? Kung maglakas loob kang gawin ito, pupunta ako sa Jingzhou para kasuhan ka. Hindi na kita mahal. Saktan mo. Tumingin si Mrs. Feng kay Jingzi at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kabanata 11:17. Nang makitang galit na galit si Mrs. Feng, inisip ni Prefect Shu na nagrereklamo siya tungkol sa kanyang pinsan na si Lin Qingshan matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Jingzi. Nais niyang hikayatin ito na ipaalam sa kanya ang kanilang sitwasyon. Pagkatapos ay nagsalita si Jingzi. Mrs. Feng, mukhang hindi mo naiintindihan ang sitwasyon mo. Sumulyap si Jingzi sa kanya at malamig na sinabi, hindi ako nakikipag-usap sa iyo ngayon, ngunit ipinapalam sa iyo. Nagpapalam. Parang gusto mo talagang umasa sa iyo. Gusto mong agawin sa akin ang Feng Family Restaurant. Haha, walang problema, kung ganoon. Sa puntong ito, isang panunuya ang sumilay sa mga labi ni Mrs. Feng, at pagkatapos ay pumunta siya sa kama sa tabi niya, kung gayon patayin mo siya. Ako, hindi nakaimik si Jingzi. Nakaka-touch ang logic niya. Kahit na hinayaan mo ang sarili mo na patayin siya, hindi mo naman kailangang humiga sa kama, di ba? O dapat bang palitan ang salitang, pumatay, ng salitang, siyang? Gayunpaman, si Jingzi ay walang ganoong interes at nanunuya, masyadong simple ang pag-iisip ni Mrs. Feng. Ang ilang mga bagay ay magiging mas hindi komportable kaysa sa pagpatay sa iyo. Hindi nagsalita si Mrs. Feng, halatang hindi niya naiintindihan. Ibig sabihin, sa oras na ito, nagpatuloy si Jingzi, ngayon ay mayroon kang dalawang pagpipilian. Ang isa ay ang pumayag na ibenta sa akin ang Feng's Restaurant, at ang lahat ay mamumuhay ng tahimik. Ang isa pa ay, hindi mo kailangang ibenta ang restaurant, ngunit sisigaw ako ngayon at hahayaan ka kung ang mga tao sa ibaba at sa labas ng gusali ay pumasok upang makita kayong dalawa na hubot-hubad, kung ano ang nangyari sa pagitan ninyong dalawa, ay hindi dapat ipaalam sa buong mundo, upang ang mga tao sa mundo, ay hindi dapat ipaalam sa buong mundo. Tingnan natin ang iyong biro. Siyempre, ang mas dapat manood ay si Mr. Feng. Hindi pa naman niya dapat alam di ba? Ito ang kinatatakutan ni Prefect Shu. Nang marinig niya ang pagbabante ni Jingzi, kumunat ang noo niya at hindi na naghintay. Habang nagsasalita siya, galit na umungol si Mrs. Feng, maaari kang sumigaw, maaari kang sumigaw. Anyway, gusto mong bilhin ang aming Feng's Restaurant, kaya't mangarap tungkol dito. Mukhang talo na ngayon si Mrs. Feng. Pagkatapos ng lahat, pinamunuan siya ni Jingzi, binigyan siya ng pag-asa at pagkatapos ay sinira ito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Now she hated him so much that she even thought about if he would die or I will die, let alone something like this. Kaya hindi siya natatakot. Napakatigas ng ulo ni Mrs. Feng. Dahil napakalakas ng loob mo, tutulungan kita ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, dumiretso siya sa bintana, tumingin sa likod, at nakitang medyo handang tumakas si Prefect Shu. Pagkatapos ng lahat, ang mundong ito walang mga kamera sa kalye. Lahat ay naniniwala sa nakikita.
Hanggat tumakas si Prefect Shu at walang makakakita sa kanya kasama si Mrs. Feng, walang maniniwala kay Jingzi. Ngunit kung nakita nila si Mrs. Feng at Tai Shou na magkasama, at siya ay magulo, walang kailangang sabihin sa kanila, lahat ay maaaring hulaan kung ano ang nangyayari. Sa oras na ito, medyo nasusuklam si Tai Shou sa kanyang sarili, bakit napakasama ng kanyang mga kamay, bakit mo pinunit ang damit ni Mrs. Feng? Kung maayos ang pananamit ng dalawa ay hindi sila masyadong matatakot, ngunit ngayon ay hindi na siya matakot, kaya gusto niyang tumakas. Nahulaan ni Jingzi ang kanyang iniisip sa isang sulyap at malamig na sinabi, si Prefect Shu ay may alam ng isa o dalawang bagay tungkol sa aking martial arts, kaya't huwag isipin ang ganoong katangahang mga ideya bilang pagtakas. Kung tumakas ka, maniwala ka man o hindi, direktang itatapon ko kayong dalawa sa labas ng gusali. Sa oras na ito, si Prefect Shu ay hindi nang ahas na kumilos. Nang makitang binubuksan ni Jingzi ang bintana at sinusubukang sumigaw, hindi na nakapagpigil si Prefect Shu, President Jing, huwag kang sumigaw. Feng Family Restaurant lang ito, ibebenta namin ito sa iyo. Prefect Shu, nagsasalita ka ba? Gamitin mo ito, pagkatapos ng lahat, itong Feng Family Restaurant ay hindi sa iyo, tama? Sabi niya, nakatingin kay Mrs. Feng. Alam ni Tai Shou ang pinakabuod ng bagay na iyon at agad na nagsabi, Xiao, ay pangako mo lang kay Pangulong Jing. Kung hindi mo ibebenta, hindi ko ibebenta. Kung may kakayahan ka, hayaan mo siyang sumigaw. Hindi ko ibebenta hanggang kamatayan. Saka hindi ko talaga binibenta. Sigaw nito. Minamaliit pa rin ni Jingzi ang kapangyarihan ng pag-ibig ng isang babae na maging puot. Mukhang malalim talaga ang pagmamahal ni Mrs. Feng sa kanya. Huwag sumigaw. President Jing, bigyan ko siya ng payo. Habang sinasabi niya ito, sabik na hinayla ni Prefect Shu si Mrs. Feng sa sulok ng pakpak. Hindi pa rin nagalit si Mrs. Feng at agresibong itinapon ang braso ni Prefect Shu, hindi mo ako kailangang kumbinsihin, sabi ko, kung hindi mo ito ibebenta, hindi mo ibebenta. Kung sumigaw siya, hayaan mo lang siyang sumigaw. Sapat na sa akin ang ganitong uri ng buhay. Sa puntong ito, nagreklamo lang si Mrs. Feng, sinabi, ako ay nasa pamilya Feng sa lahat ng mga taon na ito. Kailan ako tiningnan ng matanda? Nang may chismis lang sa kalye na si Mubay ay ako at ikaw. Sa oras na iyon, siya ay nababalisa sa loob ng ilang araw, sabik na pag-alitan ako, sabik na bugbugin ako, at kalaunan ay ikaw pagkatapos niyang ipahinga ang chismis na ito tungkol sa akin. Mula sa araw na iyon, alam ko na hindi ako tinuring ng matanda bilang miyembro ng pamilya Feng. Ang gusto niya lang ay ipanganak ko siya at ipanganak ang pamilya Feng. Anak pa lang, at hindi na niya ako kakailanganin pagkatapos manganak. Kitang-kita ko pa sa mga mata niya ang panghahamak niya sa akin. Haha, hindi niya pinangarap na hindi kanya ang anak na minahal niya ng sobra. Aking anak na nandito sa loob ng maraming taon ay walang dugo ng aming pamilyang Feng. Deserve niya akong murahin. Medyo nabaliw na si Mrs. Feng. Mababa ang tingin ni Feng Wanyu sa kanya, at pagkatapos ay binigyan niya si Feng Wanyu ng isang sombrero, hindi, maraming sombrero. Ang malaking cuckold ay masasabi lamang na pinakamalasan sa mga babae. Pagkatapos magsalita, muling tumikim si Mrs. Feng, tumingin kay Jingzi at sinabing, sana sumigaw ka kaagad. Anyway, hindi maganda ang buhay ko sa pamilya Feng, kaya magaan ang loob ko. Pagkatapos ay tumingin siya kay Prefect Shu, at saka, ako ang may-ari ng Feng Family Restaurant. Paglabas ko sa Feng Family, diretso akong pupunta sa Shu Family mo at papalitan ang pangalan ng Feng Family Restaurant sa Shu Family Restaurant para magalit sila. Kasama sa bibig ni Mrs. Feng si Feng Wanyu, na minamaliit siya sa loob ng maraming taon, at si Jingzi, na ngayon ay nagbabanta sa kanya. Matapos marinig ito, mukhang mapait si Prefect Shu. Pinalitan ng Feng's Restaurant ang pangalan nito sa Zhu's Restaurant. Ano ang silbi niyan? Nasa iyong mga kamay ang gawa, ano ang kahalagahan ng iyong pangalan? Ang pinakamahalagang bagay ay hindi siya namuhay ng maayos sa pamilya Feng, ngunit ang pamilya Shu ni Prefect Shu ay namuhay ng maayos. Bagamat nagsasabi siya ng mga matatamis na salita sa tuwing gumagawa ng mga bagay kasama si Mrs. Feng, ito ay isang bagay lamang na gagawin ng mga lalaki. Hinihiling mo ba sa kanya na dalhin si Mrs. Feng sa pamilya Shu? Mangarap ka. Payag siya, pero ayaw din ng asawa niya. Isa pa, ayaw pa niya. Nang magkaroon ng bulong-bulungan sa lungsod na si Feng Mubay ay kanyang iligal na anak kay Ginang Feng, hindi pinunit ng asawa ni Tai Shou si Tai Shou. Sa wakas ay nagpadala siya ng isang tao upang sugpuin ang alingaw-ngaw na ito. Paano niya nagagawang muli si Mrs. Feng? Paano kung mag-break out? At sa napakaraming taon, palagi niyang tinuturing na kaibigan si Mrs. Feng. Tulad ng para kay Feng Mubay, ito ay isang aksidente lamang. Kung tutusin, ito ay sarili lamang ni Mrs. Feng. Talagang ayaw ibunyag ni Shu Taisho ang kanyang relasyon sa kanya. Ang relasyon ni Mrs. Feng. Kabanata 1118 gusto. Pagkatapos magsalita ni Mrs. Feng, hindi siya nakatanggap ng tugon mula kay Prefect Shu. Paglingon niya, nakita niya si Prefect Shu na nakasimangot at nag-iisip na may malungkot na mukha, at agad na nagalit. Okay, Shu, tapos ka nang makipaglaro sa akin.
Hindi lang ako nanganak sa anak mo, pero tinulungan din kitang palakihin siya sa loob ng maraming taon. Pero ngayon ayaw mo na kaming kilalanin, di ba? Paano, posible ba ito? Natural na itinanggi ito ni Shu Taisho. Hindi makapaniwala si Mrs. Feng ng ganoon kadali at napangisi. Ngunit emosyonal na sinabi ni Shu Taisho, Xiao, ano ang pinagsasabi mo? Bakit hindi ako maglakas loob na kilalanin kayo ni Mubay? Hindi ko pinangarap na ibalik kayo ni Mubay sa aming pamilya Shu. Hindi mo alam na sa paglipas ng mga taon, sa tuwing naririnig ko ang isang tao na tumatawag sa kanya na Mr. Mubay, gaano ba ako kalungkot? Napaluha si Shu Taisho, hindi pa banggitin kung gaano siya hindi komportable. Si Mrs. Feng ay natural na nalinlang ng mga kakayahan ni Taisho Shu sa pag-arte. Tulad ng isang maliit na batang babae, siya ay nagtanong, talaga? Nang makitang epektibo ang kanyang kakayahan sa pag-arte, ipinakita ni Taisho Shu ang masayang tingin sa kanyang mukha, ngunit lumipas ito sa isang iglap. Tinakpan ito. Siyempre totoo. Kung totoo, bakit hindi ka pumayag? Xiao, hindi naman sa ayaw kong pumayag, kaya lang hindi ko kaya. Nagpatuloy si Prefect Shu sa malungkot na ekspresyon. Bakit hindi? Xiao, isipin mo, kung gaano ka-proud na tao si Mubay, hindi mo ba alam? At saka, si Mubay ay may napakagandang mukha. Nang kumalat ang tsismis sa lungsod, kailangan itong tiisin ni Mubay. Hindi ko mapigilan. Wala kang anumang paghahanda para sa kanya ngayon. Sa tingin mo ba matitiis niya kung sasabihin mo ito sa kanya ng biglaan? Pagkasabi nito, nahulog si Mrs. Feng sa malalim na pag-iisip. Kung may kahinaan man si Mrs. Feng, dapat ay ang nag-iisang anak niyang si Feng Mubay. Sa paglipas ng mga taon, hindi siya naging masaya sa pamilya Feng, ngunit ang tanging tao na sumusuporta sa kanya ay si Feng Mubay, at ipinanganak niya si Feng Mubay. Sa paglipas ng mga taon, nakilala ko ng gusto ang ugali niya. Gaya nga ng sinabi ni Prefect Shu, kung si Feng Mubay ay biglang sinabihan na ang kanyang apelyido ay hindi Feng, tiyak na hindi niya ito matatanggap. Nang makita si Mrs. Feng na malalim ang iniisip, humampot si Prefect Shu habang mainit ang plancha at sinabing, Xiao, syempre kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa bagay na ito, at sa pamilya Shu, kailangan mong bumalik maya-maya, ngunit hindi ngayon. Kailangan muna nating maghanap ng oras para sabihin kay Mubay ang lahat, halika, hindi pa huli para gawin ito muli. Well, tumango si Mrs. Feng, sumang-ayon sa bagay na iyon. Tapos na ba kayong mag-usap? Dahil hindi kalakihan ng silid, lahat ng mga salita ng 2 taong, nag-uusap, ay nahulog sa tainga ni Jingzi. Sa oras na ito, natural niyang alam na wala sa kanilang dalawa ang maglalakas loob na ilantad muli ang bagay na ito. Kaya't sadyang sinabi niya, dahil ayaw mong ibenta ang Feng Family Restaurant, kung gayon hindi ako bibili. Ngayon ay tatawag ako ng mga tao at hahayaan ang lahat na pumunta at tingnan kung ano ang kalagayan mo, isang asawa ng Feng family at isang magulang na opisyal ng Jiangling City. Ikaw. Si Mrs. Feng ay napuno ng puot, at ang kanyang puot ay higit pa kaysa kay Taisho Shu. Marahil ay hindi siya kinasusuklaman ni Taisho Shu, at hindi niya alam na may ganoong bagay sa pagitan ni na Mrs. Feng at Jingzi. Love, kaya medyo naguluhan ako. Sa tingin mo ba kung tatawagan mo ang isang tao, maniniwala sila sa iyo? Malamig na sinulyapan ni Mrs. Feng si Jingzi, at pagkatapos ay nagsimulang ilipat ang kanyang mga mata sa kama. Hindi niya alam kung ilang beses niyang pinagalitan si Prefect Shu, nandito ka na naman. Hindi, gusto ko pa ring maglaro ng kaunting bayulente sa bawat oras. Mabuti naman noong una, ngunit sa huli, napunit mo ang iyong damit. Pero sira-sira man ang damit, kung magtatakpan ka ng katawan, hindi ka masyadong takot na makita. Kaya ibinaba ni Mrs. Feng ang kanyang ulo at patuloy na hinahanap ang mga damit. Gayunpaman, bago niya mahanap ang mga ito, narinig niya ang pagngisi ni Jingzi, Mrs. Feng, hinahanap mo ba sila? Pagkarinig nito, biglang itinaas ni Mrs. Feng ang kanyang ulo at nakitang hinawakan ni Jingzi ang kanyang punit na gown at pantalon ni Prefect Shu at iba pang damit na hinubad ng dalawa. Agad siyang nabigla, kailan napunta sa kanyang mga kamay ang mga damit na ito. Napag-alaman na noong, nag-uusap, silang dalawa kanina lang, si Jingzi ay may mabibilis na mata at mabibilis na kamay at, pinulot, ang mga damit na ibinato nila sa lupa. Ang pangyayaring ito ay nagbigay din ng leksyon kay Jingzi. Kapag ginawa niya ito muli sa hinaharap, hindi niya dapat basta-basta magtapon ng mga damit. Anong ginagawa mo sa mga damit namin? Nakaramdam ng takot si Mrs. Feng sa oras na ito, dahil kadalasan ay walang mga tagalabas. Naglakas loob siyang pumunta sa ika-4 na palapag, kaya isang kama lang ang laman ng kwartong ito. Tungkol sa kanyang pagpapalit ng damit, inilagay ang mga ito sa isa pang pakpak sa dulo ng ika-4 na palapag. Ngayon, nasa kamay ni Jingzi ang kanilang mga damit, at hinaharangan ni Jingzi ang pinto. Kung gusto nilang bawiin ang kanilang mga damit o magsuot ng bagong damit, kailangan nilang dumaan sa Jingzi. Ngunit mula sa pag-uusap ni na Jingzi at Shu Taisho ngayon lang, maririnig na alam ni Jingzi ang martial arts, kaya hindi ito gagana. Ito ay medyo nakakalito. Sa oras na ito, pinagpag ni Jingzi ang damit sa kanyang kamay at nakangiting sinabi, gusto ni Mrs. Feng ng damit, tama ba? Nakangiting sabi ni Mrs. Feng. Ang kanyang mukha ay kainahinala, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ni Jingzi.
Kung gusto mo, magsalita ka lang. Kung hindi mo sinabing gusto mo, paano ko malalaman kung gusto mo talaga? Nag-isip sandali si Mrs. Feng. Noong una ay gusto niya itong subukan, ngunit nang marinig ni Jingzi ang sinabi nito, muli niyang itinikom ang kanyang bibig at tinitigan ng masama si Jingzi, gustong makita kung anong panlilinlang ang sinusubukan niyang laruin. Kahit tapat kang tumingin sa akin, kailangan mo pa ring sabihin sa akin kung gusto mo o hindi. Imposibleng sabihin mong gusto mo pero hindi ako ang magbibigay sa'yo. Pag sinabi mong ayaw mo, ibibigay ko. Anong meron? Matapos marinig ang kanyang sinabi, biglang naramdaman ni Mrs. Fang, iniisip ba niya ang kanyang sarili? Dahil lang sa mga ginawa mong pang-aasar sa kanya sa baba. Kaya ang paulit-ulit niyang sinasabi ay kung gusto niya o hindi. Pinaikit ni Mrs. Feng ang kanyang mga mata, pakiramdam na ito ay posible. Ayaw mo ba talaga? Malamang hindi. May exhibitionist tendencies kaya si Mrs. Feng. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Sabihin ko lang, hindi abnormal si Mrs. Feng so, gusto mo ba talaga? Kung gusto mo, then take it. Ayaw mo talaga, di ba? Bahagyang ibinuka ni Mrs. Feng ang kanyang bibig. Sa pagkakataong ito ay lubos siyang nalito sa tanong ni Jingzi. Hindi lang siya ang natarante sa tanong, pati si Prefect Shu na, nanonood ng palabas, sa tabi niya, na medyo natarante rin. Siyempre, hindi ko naman sila masisi kung naloko sila. Gusto lang talaga ni Jingzi na asarin sila sa masamang paraan, kaya ginamit niya ang sinabi ni Tang Monk kay Sun Wukong sa Journey to the West. Isipin mo na lang, kahit si Sun Wukong ay galit na galit matapos marinig ang mga salitang ito na gusto niyang saksakin ng stick si Tang Monk hanggang mamatay. Maging ang batong unggoy ay hindi nakayanan, lalo pa ang 2 taong makalaman, sina Mrs. Feng at Prefect Shu. Gayunpaman, ang kakayahan ng reaksyon ni Prefect Shu ay mas mahusay kaysa kay Mrs. Feng, kaya naiintindihan man niya ito o hindi, mabilis pa rin siyang sumagot, gusto ko. Kabanata 1119 na gawin natin ito. Ang parehong mga salita na binibigkas ng iba't ibang tao ay kadalasang magkakaroon ng magkakaibang epekto. Halimbawa, maraming beses nang narinig ni Jingzi ang salitang, gusto, mula sa bibig ng kanyang babae. Sa tuwing maririnig niya ang 2 salitang ito, gaano man siya kapagod, si Jingzi ay agad na muling mabubuhay ng may buong kalusugan at puno ng enerhiya. Ngunit nang marinig niyang sinabi ni Prefect Shu ang 2 salitang ito, nakaramdam siya ng goosebump sa buong katawan niya at gusto niyang masampal siya. Ano ang tungkol sa iyo, isang tao, sinasabi ni Ma. Ngunit sumulya pa rin siya sa kanya at nakangising sinabi, tingnan mo, mas matino si Prefect Shu. Sinasabing mga bayani ang mga nakakaalam sa mga pangyayari ngayon. Hindi katakatakang si Prefect Shu ay maaaring maging prefect. Simpleng bagay lang sa pagitan mo at sa akin, at gusto mong bigyan kita ng simple. Bakit ka ba nagkakaproblema? Hindi nahiya si Gobernador Shu, ngunit nakangiting sinabi, napakapuri ni Pangulong Jing ngunit dahil pumayag si Pangulong Jing, pakibilasan at bigyan kami ng mga damit. Gusto ko talaga. Gaya nga ng sinabi ko noon, sa panahong ito ay walang mga kagamitan sa kamera tulad ng mobile phone o camera, kaya ang ebidensya ay pinaniniwalaan lamang sa pamamagitan ng nakikita. Kailangan lang sumigaw ni Jingzi, para makita ng lahat si Prefect Shu at needless to say, kung paanong magkagulo si Mrs. Feng, mahuhulaan ng lahat ang hindi naaangkop na relasyon nilang dalawa. Ngunit kung pareho silang magsuot ng damit, hindi sila matatakot. Ano ang magagawa ni Jingzi? Lumabas ba siya at pinag-usapan ang mga maduming bagay sa kanilang dalawa? Nagkaroon ng mga alingaw-ngaw sa lungsod na si Feng Mubay ay ang iligal na anak ni Prefect Shu, ngunit hindi ba siya napigilan sa huli? O baka naman sumigaw siya para makuha ang atensyon ng mga tao sa ibaba? Pakiusap, kung sila ay ganap na nakadamit, sino ang matatakot sa iba na tumingin sa kanila? Kaya ang top priority ngayon ay damit. Okay, dahil gusto mo ito, tiyak na ibibigay ko ito sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon ni Jingzi, itinaas niya ang kanyang kamay. Tuwang-tuwa si Prefect Shu. Hindi niya inaasahan na tutuperin talaga ni Jingzi ang kanyang salita at talagang gustong ibalik sa kanila ang mga damit. Nakagawa na siya ng plano sa isip niya. Pagkakuha pa lang niya ng damit, tatalikuran na niya agad. Paano kung ang opisyal na posisyon ay mas malaki kaysa sa akin? Hindi mo naman sila mapipilit na ibenta ang restaurant, di ba? Mas maganda kung talagang maglakas loob siyang pilitin ang sarili, baka malunod siya ng dura ng mga taong Jiangling. Habang si Prefect Shu ay masayang nag-iisip, isang pangitain ang biglang nangyari. Parang biglang umihip ang malakas na hangin, at bumukas palabas ang bintana sa likod niya. Pero ang ipinagtaka niya ay halatang saradong espasyo ang silid, paano mabubuksan ang bintana mula sa loob palabas. Bago pa niya ito maisip, itinaas ni Jingzi ang kanyang kabilang kamay at ang mga damit sa kanyang kamay ay lumipad patungo sa bintana. Pagkatapos, pinanood ni Prefect Shu ang kanilang mga damit na lumilipad sa labas ng bintana. Sa oras na ito, sinabi ni Jingzi, Prefect Shu, sa tingin mo ba ito ay masyadong kapas-palad? Noong una ay gusto kong ihagi sa iyo ang mga damit, ngunit sa huli ay itinapon ko ito sa bintana. Kahit sino ay maaaring makaligtaan, ngunit hindi magagawa ni Jingzi. Lahat ng kilos kanina ay sinadya. Mula nang tumawid sa gitnang kaharian ng ika-6 na antas,
nagamit na niya ang chi para ibahin ang anyo sa loob ng kanyang kalooban, kaya hindi mahirap para sa kanya na magbukas ng bintana at maghagis ng ilang damit. Natahimik si Prefect Shu at tumingin kay Jingzi. Kahit na ang kanyang mga salita ay hindi tunog walang kamali-mali, tinitingnan ang hitsura ni Jingzi, parang sinasadya niya iyon. Paano kung pupunta ako at sumigaw at ipalabas ang damit ni na Prefect Shu at Mrs. Feng? Hindi. Agad silang pinigilan ni Prefect Shu. Niloloko mo ba ako? Kung may lumapit at nakita silang dalawa na magulo, hindi ba matatapos ang lahat? Mas gugustuhin niyang nakahubad ngayon. Sino ba ang walang magandang mata na maghagis ng mga bagay-bagay? Nataman mo si Lolo, lumabas ka at tingnan mo apo. Kung hindi ka humingi ng tawad kay Lolo, maniwala ka man o hindi, aakyat na si Lolo. Sa oras na ito, sa itaas na palapag nagkaroon ng pagsabog ng hiyawan at pagmumura. Tila may natama ng mga damit na ibinagsak, ngunit ito ay naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, oras na ng hapunan at naglalakad ang mga tao sa loob at labas ng Feng's restaurant. Seryoso-seryoso pa rin itong maghagis ng damit at matamaan ang isang tao. Normal. Ngunit upang sabihin na sila ay namatay o nasugatan ay medyo labis. Pagkatapos ng lahat, magkano ang timbang ng mga damit? Hindi naman big deal kung tatamaan ka kaya karamihan sa mga sumisigaw sa baba ay umuungol na lang ng walang dahilan. Nang dumating si Shu Taisho sa bintana, hindi siya naglakas loob na tumingin sa labas. Natakot siya na baka may makakita sa mukha niya kaya dali-dali siyang lumapit at sinara ang bintana. Hoy, sinara mo yung bintana ha? Napakatapang mo, iniisip mong hindi ka mahahanap kung isasara mo ang bintana. Mga kapatid, sumama ka sa akin sa itaas at hulihin ang lalaking ito. Sabay-sabay nating turuan siya ng leksyon sa paghahagis ng mga bagay-bagay. Nakakahiya. Sabay na tayo, nasa 4th floor yan. Kaagad pagkatapos, nawala ang ingay sa ibaba. Tila nakapasok na talaga siya sa gusali, ngunit hindi kinabahan si Gobernador Shu dahil alam niyang walang paraan na papaakyatin sila ni Shopkeeper Lin sa itaas. At hindi talaga umakyat ang pakay ng mga sumigaw kanina. Pagdating ng panahon, hayaan silang magkaroon ng libreng pagkain at ito ay maaayos. Ang layunin ng lasing ay hindi uminom. Narinig din ni Jingzi ang kaguluhan sa ibaba, ikinalat ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi ko sinigaw iyon, Prefect Shu. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, gayunpaman, handa akong sumigaw ngayon. Pagkatapos ng lahat, hindi ka papayag na makipagnegosyo sa akin. Naglakad siya patungo sa bintana. President Jing, hindi. Mabilis na huminto si Prefect Shu sa tabi niya. President Jing, gawin natin ang negosyong ito. Sumulyap si Jingzi sa kanya, lihim na masaya sa kanyang puso, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha at sinabing, nangako si Prefect Shu na ibebenta niya ang Feng Family Restaurant sa akin. Matutupad kaya ni Prefect Shu ang kanyang salita. Habang nagsasalita siya, pabalik-balik ang kanyang mga mata kay Mrs. Feng. Siniguro ni Jingzi na ang layunin ng kanyang paglipat ay para lang tanungin si Mrs. Feng kung pumayag siya, at hindi ito para masaya o para samantalahin. Siya kasi ang may hawak ng titulo ng restaurant. Umakyat, at si Jingzi ay hindi ganoong uri ng tao. Isang quarter ng isang oras ang nakalipas, handa na sana si Mrs. Feng na hayaan si Jingzi na humanga sa kanyang matambok na figure, ngunit ngayon, nang sinadya o hindi sinasadyang bumagsak ang mga mata ni Jingzi sa kanyang nakalantad na balat, sa sandaling ito, mabilis niyang iniunat ang kanyang kamay upang harangan ang kalahati ng tuktok ng snow. Sumasang-ayon din ako. May nasabi siya na nauutal, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang katawan sa gilid, naiwan lamang ang kanyang likod kay Jingzi. Sayang naman. Napaisip si Jingzi sa sarili. President Jing, ngayon ipinapangako namin sa iyo na handa kaming ibenta sa iyo ang Feng's restaurant. Gusto mo bang kumuha kami ng damit? Sa oras na ito, nagtanong si Prefect Shu sa mahinang boses. Nang matapos siyang magsalita, sinaman siya ng tingin ni Jingzi, at agad niyang binago ang kanyang mga salita. President Jing, kung hindi mo kami hahayaang kunin ito, bakit hindi mo kami tulungang kumuha ng damit? Ang aming mga damit ay nasa sa pribadong silid sa ikatlong palapag. Sa oras na ito, gumagawa pa rin ng maliliit na kalkulasyon si Prefect Shu. Hanggat lumabas ang isa sa kanya o si Mrs. Feng, hindi na siya babalik. Paano kung may tumawag si Jingzi? O kung pupunta si Jingzi upang tulungan silang kumuha ng mga damit, maaari niyang samantalahin ang puwang na ito para bumaba sa gilid ng hagdan at umalis. Kabanata 1120 ito ay imposible. Tanga ka ba, o sa tingin mo tanga ako? Malamig na sumulyap sa kanya si Jingzi at sinabing, hinayaan kitang pumunta sa harap, ngunit hindi ka papayag sa akin sa likod, tama. Paano ito posible? Seryosong sinabi ni Shu Taisho, President Jing, ikaw at ako ay parehong opisyal ng Angwo, at hindi mo pa rin mapagkakatiwalaan ang aking etika. Ba, ikaw lang ang may etika. Dumura si Jingzi, kung matuwid ka, paglaruan mo ba ang asawa ni Chief Feng? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, parehong si Taisho Shu mismo at si Mrs. Feng, na sinabi ni Jingzi na, ginawa niya, ay naging pula at puti. Stop talking nonsense. Since you all agreed, let's settle the business of buying and selling the restaurant. Don't worry about your clothes. Matanda na si Prefect Shu, at binihisan siya ng basahan ng isang binata.
Pagkatapos ng lecture ng ganito, nakaramdam na ako ng galit sa tiyan ko. President Jing, nangako kaming lahat sa iyo at pumayag na ibenta sa iyo ang restaurant, ano pa ang gusto mo sa amin? Wala bang silbi ang pangako mo? Ngumisi si Jing Zi, what I want is in black and white. Kung hindi, mangyayari ito. Daomen, kung tatalikuran mo ulit ako, kanino ako hihingi ng paliwanag? Nang marinig ito, bahagyang itinaas ni Prefect Shu ang kanyang kilay, at pagkatapos ay seryosong nagsabi, sinabi din ni Pangulong Jing na ang gusto mo ay itim at puti, ngunit ito walang panulat, tinta, papel o inkstone sa silid. Ito na ang hinihintay ni Prefect Shu. Di ba lumabas lang sila para kumuha ng damit? Hindi ba't ganoon din ngayon na wala tayong panulat, tinta, papel at mga batong tinta? Alinman, hayaan siyang lumabas at kunin ito, o lumabas at kunin ito mismo, alinman sa paraan, ang epekto ay pareho. Binata, paglaruan mo ako, napakabata mo pa. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Naghihintay si Jing Zi. Nang si Prefect Shu ay nagsasalita tungkol sa panulat, tinta, papel at inkstone ngayon lang, narinig niya ang bahagyang pagbukas ng bintana sa tabi ng pinto. Naniniwala siya na sa katalinuhan ni Chinkyo, hindi siya mabibigo. Bakit, posible bang dala pa rin ni President Jing ang panulat, tinta, papel at inkstone? Kung ganoon, ilabas mo. Sabi ni Prefect Shu na may panunuya sa mukha. Habang sinasabi niya iyon ay nakatingin pa rin siya kay Jing Zi. Hindi siya naniniwala na si Jing Zi ang may hawak nito at walang lugar para itago ito. Hindi ko dinala, ngunit alam kong may nagdala. Sa oras na ito, narinig ni Jing Zi ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto sa tabi, at nakangiting sinabi. Pagkatapos, lumakad siya sa pinto, binuksan ang pinto, at nakita ang panulat, tinta, papel at inkstone na nakalagay sa pinto. Nakita rin ito ni Prefect Shu, at napuno ng pagkabigla ang kanyang bibig. Sa oras na ito, naalala niya ang sigaw na narinig niya sa simula. Halatang boses babae iyon. Kaakibat ng panulat, tinta, papel at inkstone na biglang lumitaw sa pintuan, naisip niyang hindi nag-iisa si Jing Zi, ngunit may isa pang babae. Pagtatago sa katabi, makakaakyat ka pa sa mga pader. Ito ay medyo nakakalito. Sinulyapan niya si Ginang Feng at tila tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Prefect Shu, Mrs. Feng, ngayong mayroon na tayong panulat, tinta, papel at inkstone, huwag kang magpakatanga, bilasan mong magsulat. Inilatag ni Jing Zi ang papel sa mesa at sinabi. Anong isusulat? Kinagat ni Mrs. Feng ang kanyang mga ngipin at nagtanong. Basahin ko, isulat mo. Ayon kay Jing Zi, nagsimulang magsulat si Mrs. Feng. Gayunpaman, nabalitaan ni Mrs. Feng na ang The Newspaper ay nagpaplanong magbukas ng sangay sa Jiangling. Si Mrs. Feng ay may kamalayan sa politika at pagod na sa pagpapatakbo ng Feng's Restaurant pagkatapos ng maraming taon, kaya binalak niyang ibigay ang pinakamagandang lokasyon ng Feng's Restaurant sa The Newspaper. Ang bagay na ito ay itinuturing na isang kasunduan sa paglilipat. Isinulat ito ni Mrs. Feng, ang helmsman ng Feng Family Restaurant, at nilagdaan ni Xu Wenchang, ang prefect ng Jiangling. Ito ay napaka-epektibo. Gayunpaman, sa kalahati pa lamang ng pagsusulat, huminto si Mrs. Feng sa pagsusulat. Ito ay imposible. Ibinaba ni Mrs. Feng ang kanyang panulat at hindi nasisiyahang sinabi, sa sobrang galit niya ay hindi na niya alintana ang kaba sa kanyang dibdib. President Jing, hindi talaga ito gagana. Malamig na sabi ni Prefect Shu na may bakal na mukha. Pinaikit ni Jing Zi ang kanyang mga mata, ano, pagsisisihan mo ba ito? Pumayag ka ngayon, at ngayon hindi ka sumasang-ayon. The reason why we agreed now is because President Jing said that it is a business. Kapag may pambili lang, may sale. Pero ngayon ano? Sabi ni President Jing na dapat ibigay ang Feng Family Restaurant sa The Newspaper Company na walang dala. Paano ito posible? Galit na sabi ni Gobernador Shu. Nang makuha niya ang Joxian Tower sa Roshao, hindi gumastos si Jing Zi kahit isang sentimo. Pagdating niya sa Jiangling, natural na gusto niyang gawin iyon, kaya hiniling niya kay Mrs. Feng na sumulat at bigyan siya ng Feng Family Restaurant. Bilang resulta, hindi pumayag si Mrs. Feng o Prefect Shu. Ngumisi si Jing Zi, hindi mo kailangang pumayag, tapos sisigaw talaga ako. Si Jing Zi, na nalaman ang kanilang mga kahinaan, ay hindi natatakot sa kanilang pagsuway. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang bagay na hindi inaasahan. Pagkatapos niyang magsalita, nagkatinginan silang dalawa, tapos pareho siyang tinignan ng malamig. Sigaw. Sabi ni Prefect Shu sa malalim na boses. Ngayon ay hindi alam ni Jing Zi kung ano ang gagawin. Ang kanyang orihinal na intensyon ay hindi upang ilantad ang dalawa sa kanila, ngunit upang makuha ang restaurant bagaman masaya siyang ilantad ang mga ito, ngunit ngayon ang mahalaga ay ang pinakamahalagang bagay ay ang manalo sa Feng Family Restaurant. Sa makatuwid, ang saloobin ni Gobernador Shu ay naging mahirap para sa kanya na bumaba sa lupa. Prefect Shu, kailangan mong mag-isip ng mabuti. Kung sisigaw ako ngayon, isa sa publiko ang relasyon ninyo ni Mrs. Feng. Sa oras na iyon, tiyak na hihiwalayan ni Feng Dayuanway si Mrs. Feng at itataboy siya sa pamilya Feng. At sa mga koneksyon at impluensya ni Feng, maaaring hindi mo makuha ang posisyon mo bilang gobernador. Sa puntong ito, huminto si Jing Zi at binigyan silang dalawa ng sapat na oras para mag-isip,
at pagkatapos ay sinabi, kaya, nangangahas ka pa bang hayaan akong sumigaw ngayon? Hindi makahinga si Mrs. Feng matapos marinig ito. Nang magsasalita na sana siya, pinigilan siya ni Tai Shou. Pagkatapos ay sinabi ni Tai Shou sa isang malalim na boses, tama si Pangulong Jing, kung sisigaw tayo ngayon, hindi may iwasang mag-trigger ito ng sunod-sunod na reaksyon kapag nakita ng mga dumadaan ang ating kasalukuyang sitwasyon. Sa puntong ito, bigla niyang iniba ang usapan at sinabing, ngunit kung papayag kaming ibigay sa iyo ang Feng Family Restaurant ng libre, gagawin mo. Sa palagay mo ba ay mas mabuti ang ating kapalaran kaysa sa sinabi mo? Nang makita si Jing Zi na nagmumuni-muni, nagpatuloy si Shu Taisho, bagaman ang titulo ng Feng Family Restaurant ay nasa mga kamay ni Xiao, sa huling pagsusuri, ito ay pagmamay-ari pa rin ng Feng Family. Ito ay kay Mr. Feng, na kilala sa Jiangling City. Nararamdaman ni President Jing na kung ang restaurant na ito ay ibibigay sa iyo nang hindi dumaan sa mga kamay ni Mr. Feng, papayag ba si Mr. Jing Zi? Ngunit sinabi niya ng walang pag-aalinlangan, ano ang problema? Sabihin mo lang kay Mr. Feng ng direkta, na sinasabi na si Mrs. Feng ay partikular na interesado sa Dao newspaper, at ito ay pag-aari ng iyong kamahalan. Hindi masama para kay Mrs. Feng na ipadala ang restaurant ni Feng upang suportahan ang korte ng imperial. At saka, kung hindi pumayag si Mr. Feng, maaaring bigyan ng hangin ni Mrs. Feng si Mr. Feng sa gabi. Hindi ako naniniwala na kayang labanan ito ni Mr. Feng. Habang sinasabi niya ito, napatingin siya sa magandang figure ni Mrs. Feng. Sumulyap siya ng isang beses, 2, 3, o 4 na beses. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.